Mainit po ngayon, itong usapin po makabida ng threshold po, sa conviction ni Vice President Sara Duterte, po. Okay? Meron pong nagmungkahi na dapat ibaba daw, makabida from 16, to 14. Alright? Dahil ho sa dalawang mga senador na sina Jinggoy Estrada at saka si Bato de la Rosa po, makabida, na hindi na po maaaring makapag-participate po dito ho sa impeachment trial. Kasi unang-una po si Jinggoy ay nabilanggo, mga kabida. At suspendido po ng 3 buwan. Samantalang itong si Bato po, mga kabida, nagtatago ngayon, po. Okay? So, may nagmungkahi po, na dapat ibaba yung threshold. Kasi hindi na po kumpleto po, na 24 po makabida na mga senador po ang lalahok dito ho sa impeachment trial, po. Okay? Pero ayon po sa ilang mga eksperto po sa batas, makabida, hindi po maaari. Dahil unang-una po fix po ang nakalagay sa ating saligang batas po, makabida. Kahit na po nabilanggo si Jinggoy, makabida, at kahit hindi na po nagpakita po, ituhog si Bato, nananatili pa rin 24 po ang composition po ng Senate, makabida, hanggat wala hong expulsion, okay, o pagkamatay, o disability po, makabida, ang nangyari po dito ho sa dalawang mga senador na out. Okay, mga kabida, mananatili pa rin silang mga miyembro po, ng Senado, po, mga kabida. So, since kompleto, dapat mananatili din yung threshold na 16. Okay? Pero ayon po kay dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, mga kabida, na kapag ipipilit daw ng Senado, na ibaba ang threshold at iko-convict nila, mga kabida, ito kung si Vice President Sara Duterte, okay, sa impeachment trial, posible hong ang Korte Suprema po ang magdedesisyon ho dito, mga kabida, po. Aabot po ito sa Korte Suprema. Kahit na po, sinasabi po ng saligang batas, mga kabida, na ang impeachment trial ay exclusive lang po ito, ng impeachment court, mga kabida. Pero maaari pa rin daw na mag-intervene dito, po, ito hong Korte Suprema. Okay? Ito, babasahin ko muna. Ito hong article po ng ABS-CBN po, mga kabida. Vice President Sara Duterte's impeachment trial may end up being decided by the Supreme Court if the Senate, as the impeachment court, decides to convict her with less than the 16 votes or 2/3 required by the 1987 Constitution. Ang ibig sabihin po, mga kabida, kung ang Senado po magdedesisyon, okay, na ikukonvict si Sara Duterte ng less than 16 votes, mga kabida, posibleng iaakyat po ito, ng kampo po ni Sara Duterte sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema na po ang magdedesisyon kung valid ba, constitutional ba, mga kabida, yung magiging desisyon po ng Senado na ikukonvict si Sara Duterte without the 16 votes. Alright? Okay, ito po. Constitutionalists and retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna said, the Senate is the sole power to try and decide the impeachment case, but that the case may be brought before the SC in case of grave abuse of discretion. Ayon. Ibig sabihin po, kahit na po, mga kabida, ang Senado po ang meron pong karapatan, at sila po ang meron pong may tanging karapatan po, pagdating po sa impeachment trial and decision po, sa impeachment trial, mga kabida, maaari pong mag-intervene ang Korte Suprema, kung meron pong nakitang abuse of discretion. Alright? Okay? Supposing the threshold should be 16, but the vote is only 15, but the Senate tribunal enters a judgment of conviction saying that the threshold has been met, then that can be questioned as a grave abuse of discretion, in my view. Okay?
Former Senate President Franklin Drilon said bringing the matter to the Supreme Court would require resolving whether it can have jurisdiction over an impeachment case. Iba din yung kay dating Senator Drilon, ano? Makabida, kung sakali man po, dadalhin po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, ano? Makabida, at idudulog po nila, ano? Yung abuse of discretion ng Senado in the scenario, ano? Na magdidesisyon po makabida ang Senate, okay, in favor for the conviction, na kulang po at hindi umabot po ng 16, ano? Makabida. Kailangan mo nang i-determine, no, mga kabida, kung meron bang jurisdiction ang Korte Suprema dito ho sa impeachment court, mga kabida, ano po. Kasi malinaw po sa saligang batas po, ano, na ang impeachment trial, mga kabida, the sole to decide and to try, nasa Senado, ano, being an impeachment court. Okay? Ito yung sinabi po ni Drilon, ano, mga kabida, the Supreme Court may or may not entertain the petition, but that is an issue which on its face can be brought to the Supreme Court, he said. Political scientist Julio Tihange meanwhile said that with Jinggoy Estrada in detention and facing grave cases, Senator Ronald Bato de la Rosa in hiding, and Senator Dante Marcoleta facing a potential plunder complaint, the impeachment case will likely reach the Supreme Court unless prosecutors present a case that would convince more than 16 judges to convict. Pero ayon po kay Senate President Win Gatchalian po, ano, mga kabida, 16 votes needed for conviction at the impeachment court. The forthcoming Duterte trial would be the third full-blown impeachment trial in the country's history, and the third where not all 24 senators would be sitting as judges. Okay, ito po yung sinabi po ni Drilon, by the way, ano? Drilon, who was a senator judge in the impeachment trial of then President Joseph Estrada, said there was no opportunity then to address the question on whether the two-thirds vote would be based on 24 members or on how many of them were sitting as senator judges. It did not come up either in the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona when there were only 23 senators. Corona was ousted by 20 senators who voted to convict while only 3 voted to acquit. Ano? So, hindi po applicable yon. Kasi mas marami po yung bumoto po ng conviction po, ano, kay Corona. Wala kong question po doon, ano, makabida, kasi na-meet nila yung requirement. Okay, dito naman po kay Estrada po, makabida, hindi ho natuloy. Okay, yung impeachment trial, ano, hindi po tinapos dahil nag-walk out po yung prosecutors po, ano, makabida. As Kuna said, he believed a suspended Senator Estrada is suspended while his grave case are pending, should be included in the count. Kaya nga malinaw kasi sa batas, malinaw sa saligang batas po, ano, mga kabida, na kahit po suspended, kahit na po nabilanggo, ano, mga kabida, ang isang senador, hanggat wala kong desisyon ang Senado po, ano, natanggalin yung nasuspended at saka nabilanggo, ano, na senador po, mga kabida, mananatili pong miyembro po ng Senado yon. Sa pagkakaalam ko po, ano, meron pong 3 grounds, ano, mga kabida, na tanggalin ho sa roster bilang miyembro po ang isang senador. Una, kapag ito po ay namatay. Pangalawa, kapag ito po ay disabled, no, mga kabida. Okay, pangatlo po, okay, kapag ito po ay convicted sa isang criminal case, ano, mga kabida, ano po. Okay? At doon ho, magdidesisyon po ang Senado, ano, natanggalin yung senador na yun, ano po. Pero dito ho, sa kaso po ni Estrada, mga kabida, wala pending pa yung kanyang kaso po, ano, mga kabida. Wala pa pong desisyon ng korte. Okay? At ayon po sa batas, kapag nililitis mo po ang kaso, presumed innocent pa rin, ano, mga kabida, yung akusado. Okay? At sa kaso naman po ni Bato, mga kabida, hanggat wala kong desisyon ang Senado, natanggalin itong si Bato, ano, mananatili pa rin itong miyembro ng Senate. So, counted pa rin, ano, mga kabida. Ano po. Okay? So, yun yung pananaw po, ano, ni dating Supreme Court Associate Justice Ascuna, ano po.
kapag magkakaroon po ng grave abuse of discretion sa panig po ng Senado, mga kabida, ng impeachment court, okay, kung sakali man po, ikukonvict po mga kabida si Sara Duterte na hindi po umabot dun ho sa 16, yung kanilang boto, mga kabida, maaari po itong idulog, ng kampo po ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema for abuse of discretion.